Ito pong si Bernardo, sinasabi niya, siya mismo naghatid ng pera. Mismong siya ang kaharap ng tao. Sa kwento nitong si Bernardo, meron na po ditong koneksyon sa Malacanang. Mismo. Sa kanya pong statement, may koneksyon yung isang tao umano. Doon niya ibinibigay. Pero meron siyang sinasabi na final recipient daw po ng pera. At dito ho, sinasabi niya, siya mismo naghatid ng pera. May sinasabi siya dito, I attest and confirm that the names, dates, and transactions mentioned hereunder are based on my direct personal knowledge and have ample documentary support where necessary or desirable if given full opportunity to retrieve the same. Dito mga kapatid, meron siyang klarong-klaro personal knowledge. Yan lagi sinasabi ng mga abogado. Wala ka namang personal knowledge eh. Dito po, meron siyang ikinekwento. Ito po'y napaka-importanting testimonya. Opo. Humarap siya, isang beses lang, maikse. October 1 sa ICI. Pero, hindi na naulit. Katwiran po ay may sakit nga. Hindi ba? Correct. Pero walang med-cert. Opo. At 3 beses na postpone eh. kumbaga, okay, sige. Hindi ka makakarating. O sige. As in, para bagang hindi importanteng tao. Para bagang walang bigat ang kanyang testimonya. Para bang hindi ito main character na, hindi siya makakarating kasi may sakit. May sakit ulit eh. May sakit na naman. Ano to? Hindi ba? Ito po'y napaka-importanting testimonya. Opo. So ngayon mga kapatid, dito po sa usapin ng ating pong ICI, para lang ho natin maiklaro talaga ito, baby girl. Kasi po, parang talagang mag-iisip ka na may something. Bakit ikaho ninyo? Unang, nagtataka rin po tayo, no? Bakit wala pang naisasampang kaso? Kulang pa bang ebidensya laban kay Saldico? Kasi hindi pa makapaglabas ng order na i-cancela ang passport eh. Naunawaan natin may panuntunang girl, may panuntunan, opo, bago ka makapag-cancela ng passport. At yan sinasabi ng DFA, tama naman, kasi para may due process. Hindi po ba? Due process, okay. Pero bakit ang tagal? Kulang pa po ba ang ebidensya laban kay Saldico? Hindi ba pwedeng maghain ng espesyal na motion sa Supreme Court ba yan, saan man? Para lang mauna itong cancellation ng kanyang passport dahil nga po sa bigat ng iskandalong ito at laki ng halagang pinag-uusapan dito? Para maobliga yung Saldico umuwi at harapin itong mga akusasyon laban sa kanya. Pero sige, habang wala pa yan, at nangangako naman, in fairness, si Ombudsman, na ipaliwanag niya kahapon, ito pong dadaanan na proseso, magsisimula yan sa evaluation. So, dito po sa isinampas sa kanila ng DOJ, itong DPWH, sila Vince Dizon, o maging itong ICC. Opo, after ng evaluation, may fact-finding. Yung fact-finding po, malalaman na kung, ito ba'y itutuloy na natin sa preliminary investigation? Kumbaga po, may sustansya ba ito? Kasi pag nagsimula na girl, yung preliminary investigation, ang sabi po ni Ombudsman dito, 60 days maximum. Pasalamat na po daw tayo dun. Kasi dati po, taon ang binibilang dyan, preliminary investigation pala. Kaya nga po may parking na tinatawag. Patatagalin hanggat sa makatulugan na yung kaso. Preliminary investigation, kapag nangyari na yun na yung papasagutin yung mga respondent. After that, mga kapatid, yun na po yung paghahain sa Sandigan Bayan para sa kaukulang prosecution. Yun ang dadaan ng proseso. And that is part of the system na sinasabi. Nauunawaan po natin to kasi nga po ipinapaliwanag ng Ombudsman yung mga dadaan ng proseso na sabi nga, tama din kasi anuman pong butas po
na maaring silipin ng mga magiging akusado dito. Hahanapin yan para po questionin yung dinaan ng proseso. Tama din po yun. Sa panig ng mga abogado, talaga naman dito, pag ipit na ipit ng kliyente mo, hahanap at hahanap ng kaparaanan yan para magkaroon ng butas na maaari nilang atakihin nang hindi matuloy yung kaso. Definitely po, katakot-takot na motion na nga abutin po natin dito. Ngayon, ito pong kaso ni Roberto Bernardo. Kasi, kapansin-pansin, September 25 siya humarap diyan po sa Blue Ribbon. Bit-bit yung kanyang statement na nga po. At kung babasahin mo yung kanyang sinumpaang salaysay, girl, opo, dito, sa kawalan po ng sapat na panahon, ha, affidavit ay Roberto Bernardo, etc., etc. May sinasabi po siya dito na kanya pong sinusumpaan ang salaysay na ito para din po sa kanyang aplikasyon sa Witness Protection Program. Gusto rin niyang maging testigo ng Estado para din po siguro nga magkaroon siya ng bargaining na hindi lubos-lubos, no? Yung may pataw. Yung may pataw sa kanya ditong kaso. Pero again, yan po ay subject sa review pa rin ng DOJ. Tama. No? Kasi dito po humingi siya ng rekomendasyon sa Blue Ribbon Committee at sa pamunuan po ng Senado. May sinasabi siya dito, I attest and confirm that the names, dates, and transactions mentioned hereunder are based on my direct personal knowledge and have ample documentary support where necessary or desirable if given full opportunity to retrieve the same. Dito mga kapatid, meron siyang klarong-klaro personal knowledge. Yan lagi sinasabi ng mga abogado. Wala ka namang personal knowledge eh. Dito po, meron siyang ikinikwento. Mismo na siya ang kausap. Kasi kung tatandaan natin, si Bruce, si Bryce, si Alcantara, Si Henry. Meron pang JP. Yes. Nagtatanggihan sila nung una. Oo. Pero eventually po nagsalita na si Alcantara. si Boss Henry. Oo, si Alcantara. Okay. And then pagkatapos ni Boss Henry, ito na, lumantad na yung boss ni Henry, Si Yusek Bernardo. ni si Bernardo. Okay. Dito mga kapatid, may sinasabi naman itong si Bernardo na yung mga scheme nitong dalawang ito, wala akong alam doon. Tinanong ko lang dito si Alcantara at yung nga daw sinasabi niya na sandali lang, kanila yon. Pero may sarili sila ni Alcantara dito sa kanyang statement na ito. Kasi nga po mga kapatid, dito hindi ko na isa-isahin may binabanggit siya na meron pong ibinabaksak kasi nandito sa kanyang mga annex na pondo, doon pangalan sa ang program appropriations, nandito rin po may binabaksak na pondo sa ibang mga distrito at maging sa distrito nitong si Alcantara at meron silang sariling komisyon na paghahatian nilang dalawa at yung ito ho, ang sinasabi dito ay depende sa kanilang kausap na proponent. Meron pong 25%, meron din pong 15%. At dito ho, sinasabi niya, siya mismo naghatid ng pera. Mismong siya ang kaharap ng tao. At doon sa mga address na tinutukoy niya na pinuntahan niya, ito po'y napaka-importanting testimonya. Opo. At sinasabi nga daw, willing siya magbigay pa ng ilang pang detalye. Ito pong si Bernardo, na humarap nung una sa Senado, humarap siya isang beses lang, maikse, October 1 sa ICI. Pero hindi na naulit. October, birthday na ngayon ni Ma'am Mary. Oo nga. Oo. Tita Mary Zapata. Nauna pa ang birthday niya. Bago Hindi magkaroon na ng ito naulit. kaklaruhan dito sa nangyayari. Oo. At ang katwiran po ay may sakit nga. Hindi ba? Correct. Pero walang med-cert. Opo. Sabi nga ni David, 3 beses na postpone Yung una, sabi niya, kailangan niya pa ng additional information dun sa kanyang magiging pahayag. Pangalawa, may sakit.
Pangatlo, ito yung kahapon, may sakit ulit. Pero si Martin Romualdez, hindi naman sakit. Medical procedure, ang sabi. Kaya na-postpone yung last time niya. Pero nung unang beses, umattend naman siya. Ano kayang procedure yun? Dito ho mga kapatid, sa kwento nitong si Bernardo, meron na po ditong koneksyon sa Malacanang mismo. Sa kanya pong statement, may koneksyon yung isang tao umano. Doon niya ibinibigay. Pero meron siyang sinasabi na final recipient daw po ng pera. Anyway, so ito pong si Bernardo ngayon na pinayagan na naman po na ma-excuse. Pero hindi nga natin alam kasi ang sabi po ng spokesperson ng ICI to follow. Kasi hihingiin nila yung medical certificate. Kumbaga, okay, sige. Hindi ka makakarating. O sige. Padala mo dito ha, medical certificate mo ha. As in, para bagang hindi importanteng tao. Para bagang walang bigat ang kanyang testimonya. Para bang hindi ito main character na hindi siya makakarating kasi may sakit. May sakit ulit eh. May sakit na naman. Hingiin namin yung medical certificate. At November 11 ka na bumalik. Ano to? Diba? Kaya tuloy naghihinala na ang marami. Diba? Ano to? Anong nangyayari dyan? Secretary Babe Singson, please, magsalita ka naman. Bakit ganito? Diba? Ba't ka pumapayag na nangyayari yan? Mawalang galang lang po. Kasi pag ito bumalik, tapos iba na kwento, yun na ang ating pong, di ba? Yan na ang ating pong pinangangambahan na baka mangyari. Pati ito si Alcantara. Matagal na po kasi wala na eh. Sigurado may kumakausap sa mga taong ito ngayon. Sigurado may kumukumbinsi dito, magbago ka ng statement. Si Alcantara po, meron din siya sinasabi, direct knowledge eh. Direct personal knowledge eh. Siya mismo naghatid ng pera. Hindi po ba? Baka bukas makalawa, pag lumantad na ito ulit, iba na kwento ng mga ito. Kasi nga po ngayon, para baga pinahuhupa mo muna, you control the narratives and eventually, boom! Ito na mga pagbabago. Kasi siguro ang hinihintay, di ba? Yung tempo kung kailan lalabas yung mga pagbabago ng statement. Kaya ang tanong, ikaw na nakikinig ngayon, papayag ka ba? Na ganun-ganun na lang ito? Hindi ka ba? galit? Ay, naku Hindi ka po. pa rin galit? Hindi ka pa rin sasama sa November 30 rally? Hindi ka sasama doon sa maliliit na protesta? Abay, ewan ko na Sabi lang mo po, nga kahapon, kung ikaw Pilipino ka, ninanakawang ka na pagkalaki-laki, di ka pa rin galit? Ay, there must be Talaga. something wrong. There is something really, mga kapatid. Talaga pong nakaka-insulto na po ito sa katalinuhan ng mga Pilipino. Hinahayaan na po natin, sige na nga, gumastos tayo dito sa ICI na ito. Sige na nga, pero ngayon, itong mga pangyayaring ito, para bagang sampal na sa atin ito eh. Hindi mo alam ang nangyayari pagkatapos yung medical certificate to follow. Again, compassion sa taong may sakit, fine. Pero, hello, pakita niyo po sa amin. Hindi po ba? At muli, abangan natin kung ano na magiging statement ng mga taong ito. Kapag nagbago ng kwento ito, yun na po yung sinasabi ko ngayon pa lang.